Ma'am Leoniza, Ma'am Izzy, unang-una po sa lahat kami po ay nakikiramay, lubos na nakikiramay sa inyong pamilya, ma'am, sa nangyari ho kay Ivan at sa inyong pamilya. Ma'am Izzy, nung araw ho na nagpunta ho si Ivan dyan, sino ho ba yung kasama niya, yung kaibigan ho niya yun? Yung kaibigan niya po na kalagi-lagi niya po kasama pag magko-computer po. Kaklase din niya? Hindi po. Kaibigan lang ho Bali, niya? kapitbahay lang din po namin. Malapit lang din po sa inuupahan pong bahay namin. Okay. Ito hong pangyayari ay naganap ho sa Barangay Magdalo. Yes Doon po. din ho ba kayo nakatira, ma'am? Hindi po. Pero kasi magkakadikit po kasi yung barangay. Mm-mm. Hindi po yung bahay po na inuupahan namin, kung saan po siya na kuryente na poste, hindi po nagkakalayo kasi walking distance lang So, din katabing po. barangay lang? Yes po. Yung kapatid niyo ho, ano ho ang ginagawa doon sa Barangay Magdalo? Nung gabi po kasi na yun, galing po siya ng school. Pagkagaling niya po ng school, binaba niya po yung gamit niya. Nagbihis po siya, tapos nagpaalam po siya sa mama ko na, magko-computer lang ako, tatapusin ko lang po yung natitira daw po niyang oras doon. Ngayon, hindi po siya pinayagan ng mama ko kasi nga po, nung gabi din po na yun is umuulan at saka maghahapunan na din po. Okay. Maghahain na din po kasi yung mama ko. Magkakakain na dapat kakain kayo. na po. Ngayon, nag-CR lang po yung mama ko, tapos paglabas po ng mama ko, wala na yung kapatid ko, tumakbo na po. Okay. Nung nangyari na ho yung insidente bandang 7:52, ma'am, kailan niyo ho nalaman na gano'n na ho yung nangyari sa kapatid ninyo? May pumunta pong tricycle driver yung tumulong po sa kanya, yung nagdala po sa kanya sa ospital. Sinabi niya po na, yun nga po nasa emergency room nga daw po sa Ivan, na nakuryente nga daw po. Doon lang na lang din po nalaman. Tapos pagdating po ng mama ko doon, na-revive na po yung kapatid. So, ma'am Leoniza, opo. Ma'am, nung nangyari ho yung insidente, ano ho ang sinabi ng barangay sa inyo? Kasi po ang doon, nakipag-usap una po yung nakasama ko po. Pumunta po sila ng barangay, sinamahan po siya nung tricycle driver na tumulong po sa anak ko. Ang sagot naman ng barangay chairman, sasagutin daw po nila kung anong dapat gastusin. Opo, nandun na po tayo, sinagot po nila pero hindi po lahat. Ang masakit lang po doon, ma'am, kasi kung hindi po namin siya i-text o puntahan sa barangay niya, hindi po siya nakikipag-ugnayan sa amin, ma'am. Yung barangay? Opo, ma'am. Tapos 3 beses kami pabalik-balik to sa barangay, wala yung chairman. Nagbigay naman ho ba ang barangay or kahit LGU, ma'am, ng halimbawa pang gamot, I mean, panggastos ho doon sa punerarya? Nagbigay ho? Opo, nagbigay. Yun nga po, tinatawagan namin, tinitext namin, tapos pinuntahan namin sa barangay nila, tsaka na po siya magbibigay. Pero pagka po, wala po talagang kusa. Hindi nga po sa sumilip eh. Sa anak ninyo? Opo, hindi talaga. Okay. Sa ngayon, ma'am, ano ho yung napag-usapan ninyo ng barangay captain or nung mismong barangay sekretaryo, kung sino man ho sa barangay? Ang masakit lang po doon, ma'am, kasi nung pumunta kami doon, para lang, kasi may kailangan kami yung bayaran. Iba po yung mga salita ng mga staff po niya doon, ma'am. Bakit ho? Ano ho ang sinasabi? Ang sabi ng mga staff nila, bakit ba, ano pa bang kailangan? Hindi pa ba daw sapat po yung naibigay nilang tulong sa amin? Kaya sinagot po namin, bakit sa tingin nyo, sapat na ba yung tulong nyo na binigay sa mga? Magkano ho ba yung tulong na naibigay na nila para ganyan ho sila magsalita? Yung po, sinagot nila yung bill ng hospital na halos 14,000 po. Tapos, yung ang alam ko sa foreignaria po, lumapit sila sa mayor. Oh, so hindi pa sila ang nagbigay? Hindi po, ma'am. Hindi pa okay. So, in short, yung 14,000 ho ang naibigay nila? Opo, tapos may naibigay rin po yung mga kailangan doon, yung mga nagkikilamay, kailangan namin mag-ano ng pagkain, ganun po, ganun. Bibigay naman po siya. So, nagbigay sila. Pero opo, sa inyo, ma'am, ano ho ba ang, bukod ho sa hostisya, of course, nandun na ho tayo, talagang dapat may managot ho doon sa nangyari sa anak ninyo. Ano ho ang iba pa pong pangangailangan doon sa nangyari sa anak ninyo? Baka meron pa pong pababayaran na punerarya or any bill sa ospital? Kasi nung Lunes po, ma'am, huling lakad po ng kinakasama ko sa City Hall. Kasi pinuntahan nga po kami nung may-ari ba yun ng ano? Nung Samson po. Na meron nga, Siya po kiniklear po kung babayaran po ba daw ng buo ng City Hall yung ano. Kasi, ang sabi 15,000 lang daw po ang naibigay. Yun lang daw po ang ano. Okay. Kaya, so kayo po, nakausap nyo yung electrician po ba yan? yes po, at saka yung barangay chairman po. Okay. Tapos nangangako sila kung babayaran
tinatanong nila kung babayaran pa ba nila. Tama ba? Nung time po kasi yung sinabi nga po ng mama ko na may babayaran pa po kami, pumunta po kami sa hinahanap po namin si chairman. Tatlong beses po kami pabalik-balik doon. Tapos wala po siya. Ang bungad po kasi sa amin ang nakikilala ko po doon yung Kagawad Dansoy po. Yun po. Ang sabi niya po nagbitaw po siya ng salita na ano pa daw po bang kailangan, hindi pa daw po ba sapat, ano pa daw po kailangan panagutan. Okay. Ang pumunta po kami doon, ma'am, para po sana i-clear kung okay na po ba, nabayaran na po ba yung serbisyo doon po sa puneralia sa kapatid ko. Kasi nga po, meron pa nga pong pinapollow up po yung taga Samson na ganito nga daw, baka pwede daw po patawagan sa City Hall. So, yung sa City Hall ho, may naipangako ho ba sa inyo or wala din ho? Yun po yung Wala pa din. Hindi ko po sure. Pero ang sinasabi po kasi sa amin nung Kagawad, nung chairman po, okay na daw po, okay na, tatawagan na lang daw po niya. Pero hindi po, wala pong clear na na bayaran na po ba talaga nila yung sa Samson po. Dun Okay. sa Sige, Chairman Kaiser Hardin. Magandang hapon po, Kap. Yes po, ma'am. Magandang hapon po. Opo, Kap. Nandito ho tayo live. Kasama ho natin yung pamilya ni Ivan John Comendo, yung nanay ho niya at kanyang kapatid. At ang inirereklamo nga ho nila, ilang araw na ho kayong hinahanap, hindi man lang daw ho kayo tumingin doon sa nung nailibing ho si Ivan at ganun pa nga daw ho magsalita ang inyong mga kagawad dito ho sa pamilya. Bakit naman ho ganun, sir? Ma'am, unang-una po, nung time na nakipag-usap naman po sa akin yung anak, saka yung kinakasama niya, pati yung tatay. Ini-entertain ko naman po. So, yung time na pumunta po sila, that time, nung araw na yun, na 3 beses, nasa Manila po ako, ma'am, at may nilalakad po ako. Kasi hindi ko naman po alam na pupunta po sila noon. Ngayon, sabi ko, mag-text lang po at kung sakaling pupunta kayo, gagawa ko ng paraan para bigyan ko ng oras. Okay. Then, about naman po doon sa sinasabing hindi man lang ako sinilip, nag-ask po ako ng permission that time doon sa kay ate, yung pati sa boyfriend, medyo mataas pa emotion. So, iniisip ko po, ma'am, kung pupunta po ako, hindi ko po alam kung ano po yung mangyayari. Kasi nga, hindi ko mo naman po kilala yung pamilya dahil sa taga-ibang barangay po. So, ako naman po, ayoko po magkaroon ng problema. Opo, kaya mas pinili ko na lang po na hindi pumunta. Pero yun nga po, yung mga tulong, pausap po lagi yung stepfather, then si ate, nagbibigay po ako, ma'am. At as a matter of fact po, kada punta po nung stepfather, nagbibigay po ako. Then pati po yung pangailangan nung last day, then nung pinabukasan para sa paglibing, nagbigay pa rin po ako ng konting tulong. Okay. Chairman Kaiser, linawin ko lang ho. Ito ho bang poste na ito? Sino ho ba ang nagme-maintain? Sino ho ang nagmamay-ari niyang poste na yan? Kanino Barangay ho ba yan? po. Barangay ang po. nagmamay-ari. Ano ho ba ang siste dyan? May agreement ho ba kung sino ang mag-provide ng maintenance? Meron ho bang agreement na ito ho ay dapat responsibilidad ng ibang entity? Paano po ba yan, sir? Ano po, yung street light po kasi yun, nung inabutan ko na po ito, maintain na po. No? Nino so, ho? Inabutan ko na lang po yung street lights na yun. Sino ho ang nagme-maintain, sir? May maintenance po kaming nasa barangay na ipinasok namin para mag-maintain po ng mga, lahat po ng mga na may pinalaman sa electricity then other maintenance po ng barangay. Sino ho ang provider, sir, ng kuryente din dyan? Para alam natin. Meralco po yung provider. Okay. So, ang naging agreement ba with Meralco, kung alam ninyo, syempre hindi natin alam kung ano po yung naging agreement before dahil sinabi nyo nga nadatnan nyo ng ganyan, ano? Ang agreement ho ba ay meron ho kayong electrician dyan sa barangay at kayo ho ang magme-maintain ng property, nung lamppost na yun or poste? Wala po ako nabutang agreement about doon sa sinasabi niyo po. Kasi po ang pagkakaintindi ko po, yung posting pong yon is barangay project po ang nagpagawa. Okay. So, in short, ang pagkakaintindi nyo din ho is kayo ho yung may-ari, kayo ho yung may proyekto, kayo din na magme-maintain. Tama ho ba?
Yes po, yes po. Yun po yung inabutan na po. Okay. Ang tanong ko, sir, nung panahon po ba na dumaan itong bata, meron ho bang nakalagay man lang na wag hong hawakan? Ito ho ay posibleng makuryente or halimbawa grounded ho itong poste na ito. Any form of warning doon ho sa mga dumadaan. Kasi it could have happened to anyone, sir, honestly. Kahit ho sa kagawad ninyo, kahit kayo pa yung humawak, kung matsambahan yung nahawakan ninyo and wala hong any form of warning to the people, to the public, hindi lang ho si Ivan ang mayayari doon. Talagang marami hong maapektuhan. May ganun ho bang signage doon sa poste? Ma'am, wala pong ganun signage kasi hindi po namin alam na may ano po siya, na may kuryente po siya. Paano hindi nyo alam na walang kuryente, sir, or may kuryente? Dapat supposedly yan ho ay na-maintain, hindi po ba? Yun nga po, minemaintain nga po namin. Hindi nga po namin malaman kung paano po nangyari yun. At yun nga po, nung time na may nakuryente nga doon, is pinaayos ko po kagad. Kasi ganito, Chairman, sa totoo lang ho, meron ho sa pagkaka-assess ninyo at pagkakakwento nyo kanina, maski ho sa pagkakakwento ni Ma'am Leoniza at ni Ma'am Izzy, definitely someone should be held liable kasi may neglect ho na nangyari. Kitang-kita naman ho kung ito ho ay actually being maintained. Yung poste ho na yan ay monthly, weekly, or kung ano man ho ang inyong schedule of maintenance, dapat alam ho natin kung gumagana ba yan, hindi ba yan gumagana, patay na ba ang kuryente niyan, or yan ho ba ay grounded or whatnot. Dapat po bang lagyan natin yan ng warning signs, signages na wag hong hawakan or whatever. Dapat ho na-check yan. Kung meron ho kayong hired personnel pala, electrician dyan sa barangay, bakit hindi ho niya na-report na OKAP or kagawad, ito hong lamppost na ito ay active, may kuryente ho iyan. Kapag ho nahawakan, maaari hong makakuryente. Wala ho bang ganong report sa inyo, sir? Wala pong ganong report. Kasi nga po, hindi ho namin talaga malaman kung paano ho nangyari. Kasi kung sinasabi niyo po na hindi po namin na-maintain. Well-maintain naman po lahat ng 300 na poste na maintain po namin. Sir, if it's well-maintained, Kap, sorry to cut you off, Kap, but if it is well-maintained, wala ho dapat na kuryente. I can agree na ito ho ay posibleng aksidente, sir. But kung meron hong negligence na na-involve, lalo na kung hindi nga ho siya na-maintain ng maayos, at talagang dapat meron palang warning doon, dapat ho may managot doon, Kap. Hindi po ba? Nag-a-agree din ho ba kayo sa ganon? Yes po. Yung po ng barangay po, kasama po sa trabaho po natin yun, na kailangan na sagutin ko lang po yung mangyayari. Lalo sa mga barangay properties po. So within your circle, Kap, dyan ho sa barangay, from the kagawad to the electrician, kayo ho ba ay nag-conduct na rin ng investigation kung sino ho ang dapat na, ikaw pala, electrician 1, halimbawa, o electrician 2, sino ang nakatoka for that day? Alam nyong umuulan, alam nyong ganito ang nangyayari, may mga batang dumadaan. Meron ho bang nakatokang ganun sa inyo? Ma'am, ang maintenance po namin, ma'am, is on call po yan. Ngayon kasi, ang kada barangay naman kasi, may maintenance po, pero depende ho talaga sa budget allocation. No? So, we are just maximizing our resources para lang po ma-maintain po natin kahit paano yung ating mga resources, yung ating mga barangay properties po. Kaya nga, Kap, if you are maintaining the property, then hindi ho dapat umabot sa ganitong sitwasyon. Ang buhay po ang nawala, Kap, and it's a 12-year-old kid. It's no joke. Kagaya ho nung sinabi ko kanina, it could have happened to anyone. Paano kung 2 years old yung humawak, Kap? Kung madaplis lang yung kamay niya, doon nakita niyo ho doon sa video, Kap, kung gaano ho kabilis na bumagsak yung katawan ng 12 years old. And for the kagawads to even say, ano pa ba ang kailangan? Marami ho ang kinakailangan sa totoo lang, and someone has to be liable. Kasi kailangan ho, kung inyo ho yan, barangay project pala yan, dapat mini-maintain ninyo, dapat meron hong mananagot kung sino ba yung dapat na may responsibilidad doon sa poste na yon. Hindi ba? Pumares po. So dapat alamin nyo kung sino yung may kasalanan doon. Kap, I am not saying na kayo, Kap, ha? Hindi ko naman po kine-question kung ano ho yung pamamalakad nyo dyan. Pero dapat ho, yung kung sino yung supposedly nagme-maintain nung poste, managot ho. Hindi ho pwedeng, porket nagbigay kayo ng 14,000, nagbigay ng 20,000, that's it. Hindi ho ganon.
No po ma'am, yung about naman doon sa tulong, hindi naman po ako nagsasalita about doon. Yes, Actually, in fact, hindi naman kayo yung inireklamo. It's the kagawad. But the kagawad Okay po, reflects okay po. the barangay. Hindi po ba? Yan ho ay kagawad ninyo dyan. Hindi po ba maaari na mapagsabihan sila na wag naman ganun yung sasabihin nila sa mga pamilya na ganito ho ang nangyayari? Yes, ma'am. Nung time nung sabi po sila sa akin, si nanay at saka si ate, nag-meeting, nag-usap po kami within itong last week lang po, itong week lang po. Hiningi ko na po ng dispensa yung nangyari at sinabi ko naman po na magbibigay po ako ng memo sa lahat ng ng barangay namin, sa tao ng barangay na wag na magsalita about those sa family. Dahil yun nga po, hinihingi ko nga po ng dispensa kung ganun po yung nangyari. At nakipag-usap naman po ako sa kanila ng maayos, kila nanay at kay ate. Siguro chance mo na to kasi they're listening, they're live. Nandito ho sila, kasama ho nila at tayo at kanina pa ho sila nakikinig. Pagkakataon nyo ho ito para kausapin ho yung pamilya. Kay nanay, kay ate, lagi naman po tayo nag-uusap at yun nga po, Paano po like, lagi? paulit-ulit. Isang bis lang po, Kap, tayo nag-usap. Pangatlong balik po ng anak ko, nakasama ako. Kung kailan, tsaka kayo na datnan. Paalis na po Opo. dapat kayo nun. Isang bis Opo. lang po tayo nag-usap, Kap, hindi po ilang beses. Kay sa'yo Yung totoo na lang po isang ang beses po na- sasabihin nyo, Kap. Huwag yung anuhin nyo ng kwento. Isa na po na kung isang beses na po tayo nag-usap at napabalik-balik po kayo ng araw na yun. Yun nga po sinasabi ko, umalis Kap, po kasi ito ako. yun. Unang-una po, nagtitext yung kinakasama ko sa inyo, napupunta. Pati anak ko pupunta. Opo. Pero bakit po ganon sabi? Ganitong oras po kayo nandyan sa barangay. Pero pagka pupunta pong anak ko doon o yung kinakasama ko, wala po kayo doon. Yun ang sinasabi ng staff nyo. Hindi po. Lagi po ako nandito. Kapag nag-set po ako ng oras po. Palagi lagi naman po pala kami kayo nandyan. inaantay. Bakit hindi po kayo maharap sa amin? Kaya iniisip namin pinagtataguan nyo kami. Hindi po ma'am. Isang araw lang po yun na hindi nyo po ako makita. Isang araw lang po. Nagkataon po na kayo po yung naghahanap po sa akin ma'am. Kaya pasensya, ako humihingi ng pasensya kung hindi nyo po ako nakita. Yun nga po, pinipilit ko lang po magkaroon ng oras po para sa inyo. Kasi po, may mga trabaho din po akong ibang dapat po. Nung pumunta yung anak ko, tsaka yung boyfriend niya, tsaka yung kinakasama ko, yun ang sabi, na nasa Christmas birthday pa kayo ng senior citizen. Yun lang Kasi po yung po dito- totoo, Kap. Hindi po ako Nasa- nagdadagdag ng kwento dito dahil isang bis lang po tayo nagkita. Sa barangay lang po ng senior citizen po ako umattend. At yung umagang yun, magkasama ko kami ni tatay at inaayos po namin yung para sa burial assistance po. Masama nga na akong pakinamdam ko po nun eh. Pero sinamahan ko si tatay para lang po maayos po namin. Saan niyo sa po burial sinamahan, Kap? assistance. Sa City Hall po, umaga. Friday po kasi ang Oscar Christmas party po. Ma'am Izzy, kayo po yung sinasabi ng nanay nyo na nakikipag-usap. Ano po ba ang totoo? May usapan po kami na mayroon po, nung nilibing po kasi yung kapatid ko, sinabi po namin na kailangan po namin ng service. So ngayon po, hindi po kasi sumakto po dun sa isang service na binigay niya na L300 na service po ng barangay. Kaya po, sabi po namin, mag-a-arkila po kami ng multicab po doon. So sabi po namin, baka po pwede, kayo na po bahala magbayad doon. Umagri naman po si Kap. Kaya yun po yung inaano ko po na 3 beses po ako pabalik-balik para po singilin yung pinangako niya na siya po yung magbabayad dun sa driver or inarkilang multicab po nun. Meron din po kasi kaming na naglinis nung time na yon na Kailangan pong bayaran. kailangan din pong bayaan. Alam din po ni Kap yun, aware din Ano po ho ang siya. sinabi ni Kap? Nagte-text po ako sa kanya, wala pong reply sa kanya. Tapos nito lang po, nag-reply po siya sa akin na nandun daw po siya sa barangay. Kaya nung time po na yun, Kap, na bumalik po kami dyan at nakausap ka po namin, yun na po yun ka lang yung nag-reply. Doon ka lang nag-reply sa amin nung nagte-text ako sa'yo na nire-remind ko sa'yo yung napag-usapan natin para sa doon sa renta sa multicab at saka sa bayad sa maglilinis at saka donation para sa magdadasal. Doon ka lang po nag-reply. Kaya yun yung sinasabi ng mama ko na Easy. 3 beses kami pabalik-balik. Kap, kailan nyo na po ba maisasettle po ito no, yung mga kakulangan po natin dito sa pamilya or nais nyo pong maayos po ito? Ano pong plano po ninyo, Kap?
Ma'am, na-settle ko po yung bayad po doon about sa multicap. Actually, nag-test po ako kay ma'am, kay ate. Sa ano po kasi sa Punerarya, hindi po namin sure kung bayad na po niya yon kasi ang sinasabi lang po niya sa amin is okay na daw po. Pero hindi po namin alam kung ano. Kasi Sa Punerarya, attorney. Oo, yun nga yung tinatanong ko kanina kay Ma'am Leoniza actually. Kung ano ho yung mga babayaran pa sa punerarya. Kasi sa totoo lang, Kap, pwede ho silang magsampa ng kaso. Kung yun ho yung katanungan, maski sa inyo, ma'am, pwede ho sila mag-claim ng damages kasi as I have mentioned earlier, there could be negligence in this circumstance kasi hindi naman po basta-basta biglang magiging live wire yung poste. Kung yan ho ay actually maintained. Ano ho ba yung gusto nyong mangyari din? Kasi sila Ma'am Leoniza, ang hinahanap lang naman nila sana yung sincerity din coming from you as the barangay chairman na makiramay ka naman sa kanila kasi nawalan ho sila ng pamilya at batang-bata ho yung anak ni Ma'am Leoniza. On top of that, sana ho kung ano yung naaayon na tulong na maibigay sa kanila, maibigay ho ng buo without any side comment from your kagawads dyan sa barangay o kahit sino pa po dyan. Siguro follow up ko lang po bukas para po ma-settle na rin po natin kung ano pa yung babayaran. Mag-isang linggo na po nabing ang anak ko. Hindi pa po settle lahat. Actually nga po, ngayon nga po, kasi nag-text po, tumawag po sa akin yung tatay. At may problema nga daw po dun sa rental dahil nga hindi siya nakapagtrabaho. So sabi ko, sige tay, gagawin ko na para ipangungutang ko yan para po ma-settle po natin yung tungkol po sa bahay. Then sa other, bayad pa po sa ilaw o sa anuman. Sinabi ko naman po kay tatay, basta lapit lang po kung kaya kong bigyan o kaya kong gastusin, pipilitin ko po dahil po... Attorney, yes po. pwede ko po bang sabihin dito kung ano po yung nalaman po namin about dun sa pag-uusap po namin ng electrician at saka nung... Ano po ba ang nalaman? Sige ho. Nalaman po namin is yung electrician po na hinar niya is expired na po yung certificate niya 2014 pa. Naku po, Kap. Yun po ang ano namin. So 2014 pa. Yes po. Hanggang ngayon wala. Yes po. At saka yung nung nakausap po namin yung electrician na harapan, inamin niya po sa amin na hindi sa katagalan na din daw po ng mga wire ng street light ng barangay nila. At saka yung poste po kung saan nakuryente yung kapatid ko, natumba na din daw po yun. Winelding na lang daw po nila. Hindi nila winarningan, wala silang nilagay. So, aware po yung electrician na hindi na po safe yung poste para gamitin. Na-i-report ba niya yan sa barangay? Alam nila? Yun po yung hindi ko po alam sa electrician. Kaya sabi ko po nung nakausap ko po siya, bakit hindi niya po ginawa yung tama? Kap, Po. paano naman magiging magaan ang loob ng pamilya kung ganito ang malalaman nila? 2014 pa po pala expired yung license ng electrician. About doon po ma'am. At nung na-hire po namin siya, alam po namin kasi na talagang electrician po kasi siya. Kaya sabi ko, kailangan po natin ng talagang nakakaalam nga doon sa... Oo, Kap, pero alam nyo din, being an electrician dapat may lisensya ho siya. At ito ho ay hindi ho dapat expired. Actually po, yung mga hinahire din po namin na gano'n, hindi na po namin na-check yung mga yung mga... Kap, hindi po pwedeng gano'n ang dahilan. Kapitan ho kayo ng barangay at kakasabi nyo lang ho kayo ang may responsibilidad doon sa poste. Kayo nagme-maintain. Tapos ang sasabihin ninyo, hindi nyo chinecheck yung lisensya. Kap, ganito ha. Maghaharap po kayo. Kasama ho yung team ng Wanted sa radyo. Pasasamahan ho namin dyan sa barangay. Mag-usap-usap po kayo nila ma'am at isettle ho natin kung ano yung gustong isettle. Ngayon, kung nais ho magreklamo, magsampa ng kaso nila Ma'am Leoniza, hindi ho namin sila mapipigilan dahil kung ganito ho yung sitwasyon, Kap, maski ho kami, mapipilitan ho kaming ma-encourage sila na magkaso kasi hindi ho tama yung ganito. Hindi ho tama na ganyan pala yung nangyayari sa mga poste nyo dyan. Diyos ko, ilang taon na palang ganyan since 2014. Mali naman ho ata yun, Kap. Di po ba? Yes po. Sige po. Pero maraming salamat pa rin po, Kap. Sana ho, yung poste ho na yun, patayan nyo na ho ng kuryente, ilagyan nyo na ho ng warning signage o kung ano man ho, lagyan nyo ng yellow line o yellow tape, kung ano man ho yan, para hindi na ho malapitan. Maski ho yung iba ninyong poste dyan sa barangay, ipa-double check nyo na ho sa lisensyadong electrician.
Yes po, ma'am. Yes po. Sige ho, maraming salamat po, Kap Kaiser Hardin, sa inyo pong oras Thank ngayong you po. hapon. Salamat po. Apo. Ma'am Leoniza, again, kami ho ay humihingi ho ng pasensya sa nangyari ho sa inyong anak. Hindi ho dapat nangyayari yung ganito, ano? Ang mga barangay ho natin, supposedly, sila ho yung pumoprotekta dapat sa mga kabarangay nila. At kamalian ho talaga, lalo na kung totoo ho na hindi ho lisensyado yung electrician, hindi ho dapat nag-hire ng ganon yung barangay. Okay? So, kung ano ho yung maitutulong namin, ma'am, kami ho, willing ho kaming magbigay, magpaabot ho ng tulong at pasasamahan din namin kayo sa paghaharap nyo po nila Kap Kaiser. Schedule po natin, Yes. ma'am. Opo, yung paghaharap po ninyo nila, Kap. Maraming salamat Salamat po. po. At muli po ang aming pong pakikiramay. Pakikiramay po sa buong pamilya.